Kalahating taon bago mag-eleksyon, abala na ang ilang musical arrangers sa paggawa ng campaign jingles o yung mga kantang ginagamit ng mga politiko sa kanilang pangangampanya. Ayon sa isang political strategist, patok sa Pilipinas ang campaign jingles dahil sadyang mahilig sa musika ang mga Pilipino. Balitang hatid ni JP Soriano. Importante ay ikaw. Abala ang musical composer at arranger na si Marlon Barnuevo nang abutan namin siya sa kanyang recording studio. Ilang oras na kasi nilang pinapaganda ng kanyang singer na si George ang pagre-record ng campaign jingle na ginawa nila sa isang kliyente na tatakbo sa pagkakonsehal sa isang lungsod sa Metro Manila. Noong 2010 election, 3 politiko na tumakbo sa local elections ang nagpagawa sa kanya ng campaign jingle. Isa sa kanila, nanalo. At sa darating na 2013 midterm elections, may ilang kandidato na raw ang nagpapalapat sa kanya ng campaign jingle. From scratch talaga, wala talagang lyrics, bibigyan ng kanilang flyer, ito ako, ito yung background ko, ikaw nang bahala sa lyrics. Kadalasan daw mga original composition ang gusto ng kandidato, pero may ilan na ang gusto yung sikat na sa pandinig ng tao o yung mga cover song kung tawagin. Noong nakaraang eleksyon, nauso raw yung cover o yung paggamit sa tono ng kantang Nobody Nobody But You ng isang Korean pop group. Ngayon daw, Gangnam Style ang mukhang mas naispagawa ng ilang kliyente sa kanila. So napaka-metikuloso pala ng proseso ng paggawa ng isang political campaign jingle dahil yung isang 30-second jingle ay maaaring umabot ng mahigit isang araw yung paggawa nila at talagang napaka-metikuloso ng proseso dahil sinisiguro na lang swak ito doon sa panlasa ng isang kandidato. At yung isang rate ng isang independent musical arranger gaya ni Sir ay mag-rate o mag-range sa 15,000 pesos pataas depende sa klase at lawak ng paglalabasan ng isang campaign jingle. Si Marlon at ang kanyang singer ipinakita sa akin kung paano gumawa ng isang karaniwang campaign jingle gamit ang isang sikat na kanta. Kunwari raw, ako ang kandidato at isinulat nila ang ilan sa mga plataforma ko kunwari. Ang napili nilang kanta, ang sikat na kanta ng boy band The One Direction na What Makes You Beautiful. At ang Rolling in the Deep ng singer na si Adele. Marami-rami din talagang kumukuha, gustong kunin yung mga existing na tono na, lalo na yung sikat sa panahon ng eleksyon, tapos papalitan ng lyrics lang. Ayon sa profesor at political strategist na si Prospero de Vera, epektibong paraan pa rin ng pangangampanya hanggang ngayon ang mga campaign jingles, lalo na para sa mga kakandidato sa mga local positions. Isa raw sa mga dahilan kung bakit patok ang mga campaign jingles ay dahil likas ding mahilig sa musika ang mga Pinoy. Lalo na sa mga baryo, sa malalayong lugar. Pag dumaan yung rekorida, yung mga jeep, talaga naglalabasan ng mga bata, naglalabasan ng mga tao. Pero payo ng political strategist sa mga kakandidato, pag-aralang mabuti ang pagpili ng jingle at dahil baka masintonado kayo sa panlasa ng mga botante. Kailangan daw magkaroon muna ng focus group discussion ang isang kandidato. The medium is the message. Ibig sabihin, kung yung kandidato mo, wala naman talagang wala naman talagang maipakitang nagawa. Mahirap mag-manufacture ng image. If the candidate really cannot be associated with the messaging, then it will flop. Para sa mga tatakbo naman sa national posisyon, di na raw sapat ang magandang jingle lang. Dahil TV na, mas visual na ang kailangan. Pero kailangan pag-aralan din ito ng mabuti para di sayang ang ibabayad ng isang kandidato. JP Soriano, GMA News.